Pag-asa is monitoring 3 tropical cyclones as the habagat continues to bring rains over Luzon. And joining us now is Pag-asa weather specialist Dr. John Manalo. John, ano na ba ang latest sa ating panahon? Thanks. Good morning, Miss Pauline, at ganoon din sa ating mga nakasubaybay ngayon. Para po sa magiging lagi ng ating panahon, dito sa Ilocos region, ganoon din sa Batanes, Zambales at Bataan, patuloy pa rin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon, kasama yung mga probinsya ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan, ay magiging cloudy pa rin pero bawas na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Actually, sa ilang bahagi ng Metro Manila ay makakaranas na tayo ng maaraw na kalangitan, pero in general, may mga passing clouds pa rin po na ibig sabihin ay posible pa rin yung mga pag-ulan throughout the day. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, mainly yung Visayas at Mindanao, actually yung ilang areas po dyan ay nakakaranas ng mainit na panahon at maalinsangan. So, para naman sa mga minomonitor natin ng mga bagyo, itong si bagyong Neneng ay mas hihina na po. Imposible sa mga susunod na oras ay maging low pressure area na lamang. Isa pang tropical depression na nasa kanluran ng outside PAR, ay wala na rin po magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang posible na lamang po ay itong si Tropical Storm Saudel na nasa layong 2,960 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay may posibilidad na lumapit sa PAR o pumasok ng PAR by Sunday and Monday. At ito rin po yung posible na humila ng habagat, kaya naman ay posible na magiging cloudy na naman by Sunday afternoon, Monday onwards. In short, kung isa-summarize po natin, ngayong araw po dito sa Metro Manila at sa western section ng Central Luzon at Northern Luzon ay magiging maulap pa rin, pero mas mababawasan na yung chance ng mga pag-ulan, lalo na bukas at sa Sabado. Pero by Sunday, ay dahil dun sa paglapit nitong si Tropical Storm Saudel, international name niya po ito, ay may potential na naman na maging maulap at nandiyan na naman yung mataas na chance na naman ng mga pag-ulan. Wala naman po tayong nakataas na gale warning, pero mag-ingat pa rin po kung malitas sa sakyang pandagat yung gagamitin ng mga kababayan nating mangingisda o manlalayag, mag-ingat pa rin po dito sa northern and western coast ng Luzon. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa. John, kasi dito sa Metro Manila, lumabas na yung araw, ano? So, hanggang Sunday lang pala ito, hindi dapat makampante ang mga tao. So, pwede ba nating asahan na next week, babalik na naman yung maulan na panahon? Yes po, may potential po na ganyan po yung mangyayari, pero partly nakadepende rin po dun sa magiging pagkilos nitong si bagyong Saudel, yung international name niya. By the way, yung binanggit ko po na timing ay may posibilidad po na magbago ito. No? Sunday to Monday yung timing na posibleng pumasok ito ng PAR, but of course nakadepende pa rin. Kung mas bibilis ito, posibleng Sunday, at kung babagal pa ito, posibleng Monday pa yung pagpasok niya ng PAR. At kapag bumagal ito, kapag nasa northeastern part ito ng PAR, mas tatagal din yung paghila niya ng habagat. Ibig sabihin, mas magpoprolong pa yung habagat, yung mga pag-ulan na associated sa enhanced habagat. Alright, maraming salamat para sa mga update na yan. That was John Manalo, Pag-asa Weather Specialist.